beloved Boss Mike Cervera. Sino ang naging front ni Martin Romualdez? Nako, eto na. Sorry, ha? Wait lang. Nandito na tayo sa final na ano natin. Natin, mga kababayan ko. Ha? Eto na. Wait lang. Ang dami tuloy bumati sa akin. Wala, stick na yan, oh. Oh, thank you. Oh, sa lahat ho ng mga nanonood ngayon na nakaalam ng birthday ko, regalo ko. Wag kayong magre-regalo dahil hindi ko ugali manghingi ng regalo. Dahil alam nyo naman, ako nagbibigay ng regalo. Ako namimigay rito. Eto na mga kababayan ko, ha? Eto ho yan. Pasok. Ayon sa Bilyonaryo News Channel, opo, pakibasang maigi mga kababayan ko, ha? Basahin nyo maigi. Yan, lakihan ko. Yan, basahin nyo. Jai! Jojo Chavez, tabi-tabi muna. Eto na. Ayon mga kababayan, dito sa Bilyonaryo News, resigned ako Bicol Representative, Saldico, may have made of with as much as $1 billion from GRAP. Nako, mga kababayan ko. Samantalang si Romualdez naman, sinasabi dito, government project while his boss, eto daw po, samantalang, kung nakakuha ng 1 billion, na pera, USD to, hindi to peso, grabe. Ang kanyang boss na etong nagngangalang congressman ng Leyte, na dating speaker Martin Romualdez, yung mga DDS. Ganito, sabihin nyo sa mga vlogger nyo, walang pinipili. Pag mali, mali. Dahil yung mga vlogger nyo, dahil bayaran ni Kibuloy, kahit naman nyakis, pinagtatanggol. Pasang kamay, mga kababayan ko. Tama? Hoy, nasaan na yung mga DDS niya? Magparamdam kayo. Ganito. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Pero yung mga DDS, abay, yumut-yut na ng mga kabataan, napakarami ng babae ang nagsasabi na si Kibuloy ay mangyuyut-yut. Yung mga vlogger ng mga DDS, kapit na kapit. Bakit? Ang tanong, bakit? Eto. Sabi rito mga kababayan ay, mas malaki pa raw ang nakuha. Itinatayang mas malaki pa. Kay Romualdez could have taken even more according to Interior Secretary Juanito Victor. John Vic Remulla. DILG. Paano na ito? Sasabihin nyo, invento ka na naman, ha? Di ba kayo nagtataka? Nung nakaraan, si Ping Lacson. Uy, teka muna. Balikan natin ang nakaraan, ha? Balikan natin ang nakaraan. Di ba nagagalit kayo? Dahil dati, sinasabi ko, si Martin ay ganito, si Martin ay ganyan. Galit na galit kayo! Ngayon, mukhang lumilinaw na, Mukhang patungo na tayo sa exciting part, di ba, ay Chang, alam mo yan, Jojo Chavez noon, kinagagalitan nyo ako. Bakit binabanatan si Martin? Hindi nga na ako, Kung dati, mga kababayan, sabi ko sa inyo, third eye ko lang yun, nakita ko lang sa panaginip ko. Di ba? Hoy, isipin nyo maigi. Noon, tinatanong nyo ko, nasaan ang ebidensya ko? Sabi ko, nakita ko lang sa panaginip ko. Tama? Sino mga nakaalala noon? Sabi ko noon, di ba, Michelle Reyes, Jojo Chavez, Ai Chang, sabi nilang mga Martinico, anong ebidensya mo? Wala pa nga ebidensya.
Merong tumatawag. Oo. Oo. At, ay! Teka. Attorney! Oh, pati lang. Happy birthday. Nako, naka-live ako. Yan lang masasabi ko. Oh. Stay healthy and happy for another year younger. Yon! So it's another year younger if you are healthy and happy. Siyempre, alam mo naman hello yan. Sa iyo mga manonood dyan. Hello daw sa inyo. Oh, sige, Attorney. enjoy your birthday vlog. Tawagan kita mamaya. Ha? Okay, brother. Ha? Thank you, Attorney. Alam kong masayang-masaya ka at alam kong may nagpapasaya sa iyo. Yan! Deserve natin yan. Naman. Tayo mga mababait. Ayun. Kita tayo. Kita nyo? Sige. Enjoy, pare ko. Pare, thank you. Kita nyo? Sabi ko sa inyo maraming nagmamahal sa atin no? Eto na. So, ibig sabihin, mga kababayan, ayon po kay John Vic Remulla, ay mas malaki daw po. Kung kay Saldico ay $1 bilyong, tinatayang $1 bilyong. Kung ang dolyar ngayon, mga kababayan, ay magkano na ngayon? 59 plus? Kulang-kulang 60 ang $1. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, 60 billion, kulang-kulang 60 billion, yung pong napunta kay Saldico. 60 billion. Samantalang, mga kababayan ko, dito naman, kay Romualdez, mas malaki pa. Sinasabi rito, ayon kay John Vic Remulla ito, Hindi po sa akin galing ito. Dati, third eye. Yung aking mga panaginip lang, nang gagaling, yung aking mga sinasabi sa inyo. Pero ngayon, iba na. Kasi si Ping Lacson na, si John Vic Remulla na, ang alin? Ang nagsasabi, hindi na ho ako. Ngayon, Nabik, makinig ka, Nabik. Ngayon, dahil ang nagsasabi, si Ping Lacson at saka si John Vic Remulla, para naman hindi ako magtampo sa inyo, awayin nyo rin sila. Pwede ba? Pwede ba? Baka kababayan ko. Kasi dati, nung ako lang, inaaway nyo ko Pero, sabi ko naman sa inyo, okay lang yan, awayin ninyo ako. Di ba? Okay lang yan, magalit kayo. Pero ako, maninindigan ako sa aking pananaw, opinyon. Bakit? Naniniwala ako, darating at darating yung panahon, lalabas ang totoo! Ganyan po, manindigan ang inyong vlogger na nagngangalang Mike Cervera. Di ba? Dami ng beses na nangyari to. Tama ba? Ay Chang, Jojo Chavez, marami ng beses ako na nagsabi ng ganito. Di ba? Pero, bakit nagkakatotoo? Tama, mali. Heidi Pantino, JJ Sales. sabi nito, oy, JJ Sales, sinaaway mo ako dati, Di ba? Baka naman, medyo tanggalin mo muna yung takip kasi. Baka naka-earphone ka. Pakiusap sa mga nang-away sa akin noon. Awayin nyo si Ping Lacson. Dahil sa Monday, may ilalabas daw na, na testigo na magpapatotoo na may koneksyon ang inyong idol na si Martin Romualdez, kay Diskaya. Na kung ganong kalalim ang ugnayan ng Martin Romualdez sa Diskaya na nagagawa na gawing dami ang mga Diskaya sa pagbili ng mga property niya, ibig sabihin, mga kababayan, kung baga, sa mga nagsasabi na magkaibigan lang sila, malamang mayroon pa yang bengbangan.
Tama? Tama, tama, tama! Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Ano? Ako. Woo! Pumutok na ang airdrone ni Jai. So dumadating na naman tayo sa punto. Ano? Sana nga, lagi kong sinasabi ito, sana nga mali ako. Mga kababayan, masakit sa kalooban ko na yung inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na sana'y makatulong sa kanya, mga kababayan, ano? Baka pwede, mga kababayan, hindi magkatotoo dahil ang sakit sa kalooban ng isang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos na mismong pinsan niya yung gumagawa ng kalokohan. Nalulungkot po ako. Maraming beses pong panalangin ang ginawa ko. Sana hindi. Tama? Tama, mali? Ganon eh. Sabi dito, oy, dami na nating tawa pero di pa ata nag-like. Oo nga, mag-like na kayo. Diba, Advin? Joby? 99 wins o 0 loss. Nakaw! Sabi ko sa iyo, pagka yung mga ganitong mga pagkakataon, malabo tayo matalo. Kaya nga kahit na yung iba natatawa na lang sa akin yung mga kaibigan natin Sabi, i-share mo naman kung paano mo nalalaman. Hindi nga. Walang nagsasabi, mga kababayan. Opinyon ko lang. Opinyon ko lang yan. Ewan ko. Bakit? Ewan ko. Sabi nga ng mga kaibigan natin, mga kababayan, bakit nalalaman mo? Bakit parang may nagtitip sa'yo? Parang may nagsasabi. Walang nagsasabi, cross my heart. Walang ganon. Iyon lang yung aking nararamdaman. Pwede na nga akong manghula, di ba? At sinabi ko rin sa inyo nung unang panahon, yung mga matatagal na rito. Di ba sabi ko sa inyo, manghuhula ako? Minsan tumatama yung hula ko sa mga parating na mangyayari sa future. Di ba? Sa mga matatagal na rito, sinasabi ko na sa inyo, noon pa na manghuhula ako. Kaya, kung meron kayong paghuhulaan na medyo malapit sa katotohanan, sa akin na lang. Ewan ko ba, sabi ko nga mga kababayan di ba sinabi ko rin na kung kayo mamimit ko, huwag kayong magpapapicture, magpahula kayo! Kunyari, gusto nyong hulaan ko yung inyong syota, asawa, kung may pagdududa kayo sa kanya, pahulaan nyo sa akin na, Boss Mike, gusto ko malaman kung meron bang iba tong aking jowa. Kayang-kaya ko yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Eto na. So ngayon, mga kababayan ko, sabi rito, kunin natin ang buod ng balita na nakakuha nga raw, tinataya na 1 bilyong dolyar ang nakuha sa gobyerno sa mga illegal na proyekto ni Saldico. Samantalang, ang boss niya na si Speaker Martin Romualdez ay mas higit pa sa 1 bilyong dolyar ang kanyang nakulimbat daw. Ulitin ko lang, sa kaliwanagan, hindi po sa akin galing yan. Hindi po sa akin galing ang balita na ito. Kundi galing po ito, ayon sa balita, galing kay John Vic Remulla. So ngayon, mga kababayan ko, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman ito, wala kang ebidensya, Boss Mike, ganon-ganon ngayon, eto, mga kababayan ko, eto, dito nag-umpisa yan. Ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Yan
Sabi ni Nabi ko, solid Martin pa rin, oo. Ayaw namin maniwala sa naratibo. Oo nga naman. Number 1, sinungaling mga yun. Oo, totoo naman yun. Oo, mga sinungaling yun. Sang-ayon ako ron, ha? Eto na. Pasok! Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million Nako! o 2.6 billion pesos. Nako! Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan. Nako! At nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Ayan ha, mga kababayan ko ha. Malacanang na nakakuha ng atensyon sa mga eroplano at mga sasakyang panghipapawid ng magtropa, magboss na si Saldico at Martin Romualdez. Hindi ho sa akin galing yan. Hindi ho. Liliwanagin ko lang mga kababayan ko bago kayo magalit sa akin. Magalit muna kayo kay John Vic Remulla. Magalit muna kayo kay Ping Lacson, ha? wag ako, ha? Wag ako yung inyong pinagtitripan, ha? Gagalit kayo eh. Bati-bati na ulit tayo. Bati-bati na ulit tayo. Basta, ulitin ko lang sa inyo. Ulitin ko lang. Nauna tayo nang nagsasabi. Bago lumabas yung mga issue ni Ping Lacson, ni Remulla at ng iba pa, ako ang inuna nyong kagalitan. Ako ang inuna nyong iniwan. Ako ang inuna nyong hindi pinagtiwalaan. Diba? Galit na galit kayo sa akin. Ngayon, ulitin ko lang yung aking pakiusap. Jojo Chavez, pwede ba? Alicia Duran, Ai Chang, yung mga nagalit sa akin, pwede ba magalit din kayo kay Ping Lacson at saka kay John Vic Remulla? Pwede ba? Pwede ba? Magalit din kayo sa kanya. Sa kanila pala. Tanda na, ulitin ko pangalan ng inyong kagagalitan. Puntahan nyo sa mga post nila. Itong si Ping Lacson at saka si John Vic Remulla. Parang awa nyo na para naman na mabawas-bawasan yung aking nararamdaman. Kagalitan nyo sila. Kagalitan nyo. Sa Monday, meron pong pagbabalik. Ang alin? Ang tawag dyan, ang Blue Ribbon Committee, hearing na uli. Doon, i-bash nyo si Ping Lacson. Wag lang ako. Sa mga nagtampo, nagalit, ayan na. Hindi na ho ako yung nagsasabi, ha? Baka mamaya sabihin nyo naman, ikaw, Boss Mike, naninira ka talaga. Iwan ka na namin. Ganun. Tapos pupunta kayo sa channel ni Taquero, sa channel ni Mark Ramos, at kung kanino-kanino pa, no? Susumbong nyo ko, si Mike Cerbero, binabanatan niya si Martin. Hindi ko binabanatan. Sabi ko nga sana, pinapanalangin ko, sana hindi totoo. Hindi totoo. Yung aking nakikita na view, sa aking panaginip. Kaya lang, eto na lumilitaw yung mga palatandaan na magkakatotoo na Di ba? Basta doon tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yan yon mga kababayan ko. Kaya, etong mga DDS, eto hiniram natin sa kaibigan nating DDS, mga kababayan ko. Alamin natin. Pasok! Sino ang naging front ni Martin Romualdez sa pagbili ng mamahaling house and lot sa isang executive village sa Makati City? Isiniwalat ni Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson ang plano ng pinagmumunuan niyang Blue Ribbon Committee na imbestigahan si late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa aligasyon na ginamit niya ang mga kontratistang sina Curly at Sara Diskaya bilang front para makabili ng isang mamahaling house and lot sa isang executive village sa Makati City. Kita niyo mga kababayan ko ginamit daw ang mag-asawang Diskaya para makabili ang Martin Romualdez.
hindi ho galing sa mga DDS yan o kanino pa man. Galing po kay Ping Lacson yan. Dahil si Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga. Isipin nyo maigi. Pangulong Lacson tuloy. Si chairman ng Blue Ribbon Committee na si Ping Lacson ang siyang nag-iimbestiga patungkol po sa maanumalyang mga proyekto diyan po sa flood control scam at iba pa. Ano po? Sabi dito, Boss Mike, hindi ako galit, nang iwan. Tahimik lang ako about kay Martin na observer. Ayan, diba, no? Sana all ganon, paano ngayon ito? Diba? Paano ngayon ito? Na itinuturo nga po ang inyong idol, sabihin ko na, ating idol na si Martin Romualdez, dito nga po saan siya mga maanumalya na pagbili ng mga property, gamit-gamit, ang dami mga kababayan ay nakakulong ngayon na si Curly at saka si Sara Diskaya. Diba? Diba, mga kababayan? Yan, mga kababayan ko. Paano na ito? Paano nyo gagawa ng paraan para ipagtanggol pa? Sorry naman, Sorry naman, Jai. Sinabi ni Senator Lacson na makikipag-ugnayan na siya sa dating owner ng nasabing property para malaman kung direktang koneksyon si Romualdez at mag-asawang Diskaya para mga kababayan ko, paano na ito? Paano na? pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasasangkot sa 207.5 billion na kontrata mula Sabi, mga kababayan, kaya alam nyo, sabi nga nako. Abangan sa Monday. Tignan natin, mga kababayan, ulitin ko. 'Di ba, Elsa Brillante, Sir Mike, yung mga DDS nagpapirma kanina sa recto. Ang tagal na niyan yung papirma nila. Tignan mo, ang tagal-tagal na yung papirma nila. Wala. Yung sinasabi nila na marami sila, ilang libo pa lang yung pumipirma. Ang target nila, kung totoong milyon-milyon sila, mga kababayan ko, sana tapos na yung pirma na yan. Di ba? Tuloy. 2016 hanggang 2025, napakalaki. Kung merong koneksyon, dapat mapaliwanag natin kung bakit ganon kalakas para pagkatiwalaan mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang sikat na subdivision sa Makati City, dagdag ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Bigay din pa ni Lacson, sakaling mapatunayan na may link si Romualdez sa mga Diskaya, kaugnay ng mga pinag-uusapang ari-arian, posible anya na may iba pa silang malalim na transaksyon. Yun na nga. Yung mga nagsasabi pag nahuli nyo, bakit kasama mo yan? Bakit kasama mo yan, babae na yan? Pag nangatwiran Jojo Chavez, ang asawa mo o jowa mo, bakit kasama? Tinanong mo. Sinabi, kaibigan lang. Naku, huwag kang maniwala. Rectime mo na, sabi mo, kaibigan o pack body mo, gano'n. Diba? Wini-welcome natin ang motu proprio investigation laban sa dating House Leader at ito naman ay talagang inaasahan nating hakbang kung talagang seryoso ang Marcos Jr. administration sa pagkakaroon ng transparency at accountability. Seryoso yan? Ano ba yan? Seryoso? Wala nang may gutesya, Nabi, kasi si Ping Lacson na yan Hindi uubra kay Ping Lacson yung mga ganyan. Tanong ko sa inyo, hindi ba kayo naniniwala kay Ping Lacson? Kasi ako, mga kababayan ko, ako'y isang tagahanga ng isang Ping Lacson. Tatapatin ko na kayo. Oo. Sabi ko nga, mga kababayan, kung hindi tumakbo si Pangulong Bongbong, ay malamang na kay Ping Lacson ako nagtatanggol para sa bayan. Kung wala si Pangulong Bongbong, kaya lang si Pangulong Bongbong, alam nyo naman, kaya lang, nagsabay silang tumakbo. Sorry na lang. Tuloy! Sa pamahalaan.
lalo't matagal na rin namang pinupuna ang pambihirang kayamanan ni Romualdez. Nauna nang ibinunyag ni Nabotas Representative Toby Chanco na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ay tinatanong ng harap-harapan si Romualdez kung ilang bahay, helicopter at caviar pa ba ang kailangan nila ni Zaldico para At Ferrari, kulang! Oh. sumaya. Ayon pa sa kwento ni Chanco sa Billionaire News Channel, nagalit si BBM dahil inilipat nila Romualdez at Co. ang budget sa flagship program ng executive sa unprogrammed funds. Ito ang dahilan bakit nagpasabog ang Pangulo tungkol sa flood control corruption sa kanyang July 2025 State of the Nation Address. Masasabing hindi na haka-haka ang mga paratang laban kay Romualdez. Ako, yan na mga kababayan ko. Hanggat ako naman, mga kababayan ko, hanggat hindi nakukulong at hindi nasasampan ng kaso, para sa akin, haka-haka pa rin. Sige na. Palatag na loob ko. Pasayahin naman natin si Jojo Chavez at si JJ Sales. So, ito na. Ito yung gusto nyo marinig sa akin eh. Hanggat hindi yan, no, nasasampahan ng kaso, mananatiling haka-haka yan! Haka-haka yan! Diba? Lumipat lang kayo ng kagalitan. Lumipat kayo ng kagalitan, ha? Mag-ingat, baka magaya ang perma. Sa huli, ang pagsisi. Kaya nga, May mga salaysay na mula mismo sa mga taong sangkot sa anomalya. Isa na rito si Co na nagbulgar ng kanyang video series na hindi! Jay, oh. Huwag kayong maniwala rito. Huwag kayong maniwala rito. AI yan, AI. AI yan. Yan ang gusto nyo, di ba? AI ito. Hindi ako naniniwalang si Saldi ko yan hanggat hindi napapauwi. Grabe. nagatid siya kay Romualdez ng mali-malitang pera. Sa puntong ito, hindi natin maiiwasang isipin kung bakit nananatiling bulag, pipi at bingit si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kabila ng mga Wala pa! Si Mike Cervera lang nagsasabi pa lang yan eh. Wala! Oo, itong si Ping Lacson tsaka si John Vic, mga sinungaling ka. Sinungaling to si Ping Lacson tsaka si John Vic no? Sinisiraan nyo si Ninong Martin no? Grabe. Hindi. Ay, nako. Ikaw naman, Crispin Basilio. Magsalita ka na nga. humindig na testimonya at ebidensya na nagtuturo kay Romualdez bilang mastermind sa pinakamalaking katiwalian sa buong kasaysayan ng bansa. Ito naman, sa buong kasaysayan ng bansa, ang pinakamalaking nakawan ay panahon ni Digong. Di ba? Tama, mali. Ang pinakamalaki na nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas ay nung panahon ni Digong. Isipin nyo, nangutang si Digong ng sandamakmak pero wala naman na ipakita ang proyekto na natapos. Kaya ang pinagmamalaki ng mga DDS, paano yung passport? Walang gastos. Paano yung lisensya? Walang gastos. Paano naging proyekto yon? Walang ang gastos. Ang tanong namin, saan dinala ni Digong ang mga perang pinag-uutang niya? Wala tayong makita bukod sa Dolomite Beach. Langya. Tapos pag-upo ni Pangulong Bongbong, zero balance. Walang natira. Nakuha nyo? Ganong katindi si Digong magnakaw.
Tila mas pinapabura ni Remulla ang mga hearsay testimony lalo na ang kay dating Department of Public Works and Highways Yusek Roberto Bernardo na paulit-ulit na nagbabago ng kanyang apidapit upang sumakto sa isang script o naratibo na nagtuturo sa ilang walang kasalanan habang nagliligtas naman sa mga tunay na may sala gaya ni dating House Speaker. Nako, eto na. Hayaan nyo na magsalita sila. Panalangin natin, Jai, ha? O ipikit ang mata, Jai, Jojo Chavez, sa mga Martinico. Lord, siya na talaga. Wala talagang kinalaman. Si Martin Romualdez. Sinungaling si John Vic. Sinungaling si Ping Lacson. Ha? Oh, ayan na! Diba, Meli Hosaka? Sinungaling. Our beloved Boss Mike Cervera.